Oy, muli magandang araw at ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sek Jing Paras. Sek Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga kababayan. At andito po tayo sa ating podcast, Iparas kay Paras, at marami po tayong talakayin. Unang-una, itong sinusubaybayan nating impeachment, paring Eli. At so far, magdadalawang linggo na, no? Mag-umpisa. Nakadalawang testigo pa lang sila. Dalawang testigo pa lang. So at the rate we're Taga going, NBI. if there are 4 impeachment articles na sinacharge nila na nag-violate ang ating butihing Vice President, baka abutin pa ito ng Disyembre. Baka next year pa yan. By the time, mabigat na ang politika patungo sa 2028 election. Parang Eli. So, ito, maraming mga questions dito. Pero dito, Sek Jing, sa impeachment, kasi ang naglatag, yung NBI, at yung una, yung si Agent Calilong, parang wala namang masyadong napatunayan at hindi naman para siya IT expert. Tapos yung sumunod, yung regional director sa BARM, si Attorney Jeremy Lotok, ngayon may binabanggit pala sila sa NBI, parang rekomendasyon at may binabanggit, paniniwala na seryoso, pero wala silang personal knowledge. So anong masabi mo rito, Sek Jing? Doon pa lamang sa cross-examination, marami ng revelasyon na hindi preparado ang NBI. Lalo na yung nagtitistigo na siyang pumirpirma, doon pa lang sa tinanoy ni Amy, magkaiba. Dalawang dokumento, parehong date. Pero, nung tinanong siya, ay typographical error yaw. Pwede ba magkaroon ng typographical error yung date? Yun yung pinaka-importante. Because sa notice, doon yan binibilang kung paltos yung date mo, paano mo ibibilang yung notice of response or answer, di ba? Kung sakali man mayroon kang order to be answered or whatever, no? So doon pa lang, at dito po, paring Eli, parang sinasabi nitong si Lotok. By the way, ito si Lotok, parang sa akin, perjured witness Unang-una, kaklase siya noong tao ni Martin Romualdez. Si Jude Asidre, ng Tingog, Party List. At saka, kaklase din siya nitong si Ligutan. Itong abogado na may pagka kasi nagli-lipstick, naglalagay ng makeup. May foundation. So pareho silang mga taga Leyte. Taga Leyte. Kasi nabisto yan na Sek Jing ay itong si Attorney Ligutan, kababata niya pala, may lumabas na mga litrato si Jude Asidre. Nung una ang pakilala niya si Buano So, yun, binabanggit mo, ano kaya ito, aksidente na... Kung sinungaling yung abogado, yung prosecutor, sinungaling din yung testigo, at yung kanilang kaibigan na bata ni Romualdez ay siya ring malitagang, anong mangyayari sa sarsuela na impeachment na yan? Ano ba ito? Tingin mo, nagkataon lang o talagang sadyang ang kinuha si Lotok dahil kababayan? Paano talagang in the first place, bakit nandyan yung Jerbil Luistro? Dahil favorite ni Romualdez yan. Prior to si Romualdez, hindi pa natanggal pagka-speaker. Talagang niya ito, baby niya itong impeachment. May usapan na sila ni Marcos Jr. dyan na yung impeachment ay talagang itutulak. Pero nagmaang-maangan si Marcos na no impeachment will not be good for the country. It will just take our time, Pero deep inside, may usapan na sila ni Romualdez. So, nakalatag na yan lahat, pareng Eli.
Now, ngayon, mayroong issue dito. This is an issue that has to be resolved by the impeachment court judges. Itong issue na sinasabi nitong si Kalilong and itong si Lotok na ang findings daw nila is that the Vice President, dahil doon sa kanyang binitawan na salita na ipapatay, ang sinasabi, kung papatayin ako, may kinausap na akong tao na papatayin sila. Conditional threat. So ang findings dyan is, according to this is just an opinion of the NBI. Now, under normal circumstance, kung may sasampahan kang kaso ng grave threats, may sasampahan ka ng kaso ng inciting to sedition, it goes through the process. First, it's anong pangalan nito? Pag government official, ombudsman dapat ang nag-iimbestiga diyan. Yan ang nagsisilbing prosecutor. Pag private person, it's the Department of Justice. So, posibleng magiging arm ng Department of Justice ang NBI. Pero, the NBI's investigation and findings is only recommendatory. The Prosecution Bureau of the Department of Justice will review that and make a case build up bago they will determine probable cause. So malayo pa yan. So ang issue dito, wala pang findings because if someone is found guilty, it should be the court. Di ba ang korte ang magsasabi, ikaw guilty ka for grave threat. Ikaw guilty ka for inciting to sedition. Now, is that the same yung judicial court at saka impeachment court? Karamihan dyan, hindi abogado. How do they determine that there is grave threat? It is upon a final judgment by the court. So, paano ngayon sila, base lang dito sa testigo, yung kanyang speculative lang yung sabi niya na grave threat, mayroong grave threat. Tapos magdidesisyon na ang judges niya na, tama si Kalilong, may grave threat. Hindi ba mayroong prejudicial question diyan? That the defense should raise this as an issue. Ikaw, paling anong masasabi mo? Pero yung kay Kalilong, parang ang kanyang doon pinatunayan na merong video. Mayroong video. Pero wala namang nagsabi si Sara. Pero wala namang nagrereklamo bakit nandun pa yon. Tapos yung pangalawa, si Lotok, nung kinumpronta nga mismo yun, Senator Judge, presiding officer, Chis Escudero, wala naman siyang personal knowledge di ba sa bawat mga kaso. Yes. Dapat may personal kang kaalaman. So baliwala yung kanyang pagtestigo. So, there is another issue dyan. Whether there is findings of grave threat, will a grave threat or inciting to sedition be in the same level as a high crime? Kasi mayroong enumeration of high crimes and similar. Bribery, graft and corruption, and other high crimes. High crimes. Plunder is high crime. So, how can the judges now say na credible at saka tama yung kay Kalilong grave threat? Personal opinion lang niya yan at paltos-paltos pa nga yung pagdugtong-dugtong nila ng mga dokumento. So, this is a prejudicial question that should not be decided by the court, meaning the impeachment court, until the DOJ has finalized its determination of probable cause and filed an information in the court, and only then can the court decide kung may grave threat or ano. So how can the impeachment court decide that Sara has violated the Constitution, betrayal of public trust,
and Commission of High Crime. And wala pa namang findings by judicial court, paring Eli. Yun. So, talagang mukhang mahina to, malabo talaga. Malabo. Abangan natin. So, first, grave threat, there is yet no finding by a proper court. Grave threat and inciting to sedition as a level of the commission of a high crime. Hindi rin yan high crime. So how can there be? Tapos yung betrayal of public trust, ang ina-emphasize nila doon is the attitude daw or character of the Vice President na hindi daw pwedeng maging Vice President. 32 million yung bumoto niyan. Can you just erase 32 million of those who vote for her because they trusted her? Tapos ilan lang nitong mga bench warmer na prosecutor na magsasabi na hindi siya pwedeng maging Vice President dahil may ganon, may siraulo or whatever. At ang only basis nila is the utterance of threat which was not taken in a proper context. Hindi tinake up ng in proper context Dahil yung video nila, kinakat. Hindi binigay, kaya nga sabi nung defense lawyer, the 2-hour video should be presented as a whole and should there be any decision, it should be taken as a whole. The entire context. So, paltos talaga itong dalawang testigo na ito. Does not prove anything, parang Eli. So, what is your last say on that? At dito, ang matindi rito, yung gustong ipa-impeach, napaka-popular, at yung nagpapa-impeach, negative. Ay nasa ilalim ng truck. Negative. Muntik na masagasaan sa truck kasi, Ito, latest survey sa Social Weather Station, so SWS, 58% si BP Sara, tapos negative 7 si Marcos. So, paano mo ihahambing ito? But before that, ilatag muna natin. Sige. Before that, ang Pulse Asia, nag-survey, negative 15. Yung kasabay naman itong SWS na negative 7 na lang, negative 27 naman siya doon sa Publicos, which is equally puro negative prestigious. Now, sinasabi nitong isang istasyon na talagang sip-sip na sip-sip. Kasi yung may-ari yata niyan, dati, kinol yung attention niya na yung kanyang telephone company is lagging behind. Sinabihan, winarningan ni President Duterte noong siya pa ang Pangulo na ipapasara niya kung hindi mag-improve yung quality ng serbisyo. So siguro dinadamdam, ininstruksyonan yung kanyang istasyon na tirahin niya ang mga Duterte. Dahil, so, presuming that is so, itong News 5 at saka itong One News ba? Ay, isa lang yan. Isa lang yan. Gumanda daw yung rating ni Presidente. Nag-improve ang rating. Kabalbala naman yung sinasabi niyo. Masyado kayong sip-sip. Bakit? Why? Because, halimbawa, ang passing grade, kung kayo dyan, na mga announcer dyan, sa sip-sip na radio station or network, kung ang grado nyo ay pasang-awa, 75, yun ang passing mark, hindi pa basa si Marcos. Ang grado lang niya, 61. Di negative, di ba? Ngayon, nag-aral siya, kumuha siya ng exam, ang nakuha niya, 67. 68. 68, halimbawa. Negative 7. 68. Hindi pa rin pasado, negative Bagsak pa rin. So, paano nyo masasabi na nag-improve? Kung bagsak, talagang bagsak. Dapat, kung nakakuha siya ng 76, baka, yun ang sasabihin nyo, nag-improve. Kahit 75 ba lang? Kahit nakapasang awa man lang. Nag-improve at ngayon, hindi, pasado na siya. Ngayon,
7 lang, negative 7 lang. Malayo pa sa positive 1. So, you are fooling the people by your announcements and your very biased opinion on the result of the satisfaction rating of Mr. Marcos, Paring Eli. Mhm. Okay. Pero on the other hand, ito nga ang kabulastugan na nangyari dito sa bansa natin. Yung tao na talagang ang taong bayan, ito talaga ang proper determination ng taong bayan by the pulse of the people. So, kung sinasabi na ang rating ni Sara Duterte is 58%, is it 58 or 53? 58%. Ibig sabihin, palong-palo ang tao sa kanyang kredibilidad, sa kanyang kredibilidad, sa kanyang magandang performance. Pero kung negative 7, paano mo ikukumpara? Kung i-impeach mo ay nagre-rate ng 58%, ang tinanggalan mo ng impeachment na case ay negative 7, baka sabihin ng tao, sobra naman klaro na hausyaw itong gobyerno na ito. Hausyaw itong mga congressman at mga alipores dyan ng Malacanang. So, yun po mga kababayan, ang bigyan nyo ng diin. At wag naman sana masyadong obvious ang mainstream media sa kanilang reporting. Call it a spade. Wag naman, nag-improve ang rating. Paano mag-improve kung ang nakuha mo 61 sa exam, bagsak, nakakuha ka uli ng sa susunod na exam, 68, bagsak pa rin. So, paano nag-improve? Yun Okay. po, mga kababayan. Eto, yung ekonomiya natin di nag-i-improve. Pabulusok na tayo. Kung nasa gilid ka ng bangin, itulak ka na lang, magbagsak na tayo. At marami na nagsasabi that this country is a failed state. Wala nang katorya-torya, sobra na ang kahirapan ng taong bayan. And galing sa isang economist, ito po, pakinggan natin ito, one of the brightest and most applauded economists na dating high official ng Central Bank. Kung siya talagang masasabi natin na technical person, ito po yung sinasabi niya. Wala na siya sa gobyerno, nagsasalita siya ng anong katotohanan. Pakinggan po natin kung ano na ang status ng ekonomiya ng ating bansa ngayon. Nakakabahala po itong sinabi ng Ibon Foundation na bawat Pilipino daw may utang daw na 164,000. Sabi nga namin ni Ricky, ako nga walang utang pero ngayon nagising na lang ako, meron na daw akong utang na 164,000. Paano nangyari po ito? Dahil ba sa gaano kalaki na ba ang utang ng Pilipinas na bawat Pilipino ngayon kung i-divide ay may utang daw na 164,000? Actually, as of end March 2026, ang outstanding government debt is 18.5 trillion pesos. Wow. So pag dinivide mo yan sa population natin, ganon, mga 160,000 pesos per capita. So maski sanggol ka pa lang, may utang ka na. Aray ko po, oo. Oo. Ma'am, bakit po ba patuloy po tayong parang palaki ng palaki yung utang natin? Nagbabayad naman tayo kahit paano, no? Saan po ba napupunta itong inuutang ng bawat Pilipino? Ganito yan kasi di ba may revenues tsaka expenditure. Parang sa isang bahay, di ba? Kung may kinikita ka, meron ka rin ginagastos. Kaya lang, kung yung paggastos mo, mas marami kaysa sa kinikita mo, yung gap noon, utangin mo, di ba? Kasi saan ka kukuha ng pangbayad doon sa ginagastos mo? Kundi, either sa kinikita mo or sa pangungutang. So, ganun na nangyayari sa gobyerno natin. Kasi matindi yung paggastos nila ngayon. Kumbaga, kaya may deficit. Yung deficit, yun yung gap between yung ginagastos at saka kinikita. So, this year, the past few years, over 1 trillion lagi ang gap na yon, yung deficit na yon, ano? And this year, ina-expect nila na magiging 1.6 trillion yung gap, yung deficit.
fiscal deficit. Oo, Ganyan. oo. So, syempre, kung 1.6 trillion yung deficit na yan, iuutang nila yan. Kaya, from 18.5 trillion, magiging 19.3 trillion ang magiging utang natin by the end of this year. Oh my. So yan ang mangyayari. Kaya palaki ng palaki. Tapos tinatanong nyo, saan napupunta yung inuutang? Oo. Dapat mapupunta sa budget yun, di ba? Kasi may programmed budget tayo. Kaya lang, in addition to the programmed budget, merong unprogrammed. Yes. Doon tayo nagkaka-problema kasi yung unprogrammed, madaling palusutin yan eh. Kaya 'di ba maraming naging ghost projects, maraming mga anomalya sa government. Kaya tuloy hindi natin nararamdaman yung benefit o yung benepisyo ng ating inuutang. Oo. So, Miss Cora, ito, no, correct me if I'm wrong, sabi naman nila, okay lang ang umutang, basta may kakayahan ka magbayad. Ano ba ang masasabi natin yung mga safe, no? Ano bang mga numero tinitingnan natin? Yung interest rate lang ba ang dapat binabayaran natin? O maski na paano yung principal binabayaran ng unti-unti? Ang kalagayan ba natin, ang kapasidad natin na bayaran ng ating utang? Meron ba tayong kapasidad? O baka dumating ang panahon na mag-default na po tayo sa ating mga utang? Actually, nung panahon ni Marcos Sr., tatay ni BBM, no, nagka-debt crisis tayo. Kasi noon, napakalaki ng foreign debt natin na naubos na yung international reserves. Okay? So, kumbaga, wala tayong dolyar noon. Kaya yung dolyar noon napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya ngayon, napakalaking contribution ng mga OFWs kasi sila yung nagpupuno ngayon ng ating international reserves. At malaki pa yan. So, ang international reserves natin ay labis $100 billion pa. Wow. No? So, malaki pa yan. Pero, ang medyo nakaka-alarma lang kasi mabilis yung pag-akyat ng ating utang. So, ngayon, kung i-compare mo sa GDP yan, mga 65% na yan ng ating GDP yung utang natin. At syempre, babayaran mo yung interest at saka yung principal. So, nung March, dumoble na ang ating debt service payment. Kumbaga, yung binabayaran nating principal at saka interest, dumoble na ng 737 billion pesos compared to only 342 billion pesos last year. So, tumaas yan ng 115%. Ganyan. So, ibig sabihin, malaking portion na ng ating budget ang napupunta sa pagbayad lang ng utang. So, imbis na magamit yan sa mga proyekto, sa mga infrastructure, government services, napupunta sa pagbayad ng utang. Kaya hindi natin nararamdaman yung benefit ng pangungutang na yan. It's really alarming, ha? Can you imagine yung sinasabi niyang huli, just within 1 year, nag-double up yung debt service natin? So, paano yan? Anong klaseng administrasyon mayroon tayo? Tapos, maliban pa dyan, hindi na-mention ni Miss Guidote, na maliban sa inuutang, binibenta pa natin ngayon ang ating mga property na dapat sana reserve yan just in case if something really very bad that happens. Ngayon, tinataya na rin natin. Naubos na. Inuubos-ubos na yung terminal ng airport. Itong bago lang na sayang-saya daw nitong kumag na isang high official diyan, yang sa Department of Finance, na wala namang alam yan talaga sa finance, kundi salesman lang naman ng lupa yan sa Robinson. Ang saya-saya daw niya dahil naibenta na daw yung long mile. Ilala mo ba yung naging conflict yan dahil hinaliwakan niya ng mga Prieto dati? Nabawi yan nung panahon ni Noynoy o ni panahon ni Duterte. Dahil talagang may pukpok si Tatay Digong. Nabawi, dapat nakapreserve sana yan at pagkikitaan ng gobyerno sa rental and so on, ibibenta ngayon. And baka house show na naman yung deal niyan. Baka ang laki na naman ng kukomisyonin ng mga tulad ng gold.
tayo lang ang nagbenta ng bulk ng gold sa buong mundo na pinakamalaki. Paring Eli. Ha? Only at a price. Kaya galit sila kay Marcoleta dahil binisto ni Marcoleta na talo tayo ng 100 billion doon sa deal na yun. Tapos yung terminal naman, binibenta at nabili na yata for 34 billion or something to that effect. So, we are disposing properties at before you know it, pati yung mga nabenta na ni Ramos na portion, uubusin din yan. Ha? At sinong kumita dyan? Yung mga negosyante, Ayala, nung naalala ko nung binidyang Port Bonifacio, 100 million lang per hectare. Per hectare. Oo. Ngayon, magkano na bang per square meter dyan, pare? Laki na. 1.9 million per square meter. I-multiply mo yan times 10,000 square meters ang isang hectare. Magkano yan? 1.9 billion? Or to that effect, something like that. So, Luging-lugi tayo rito. luging-lugi. Kasi, luging-lugi, ang kumita, una-muna kumita dyan, si Manny Villar. Binenta kay Manny Pangilinan. Si Manny Pangilinan naman, binenta kay Ayala. So, patong-patong ang kita nitong mga cronies. Paring Eli. So, ang pinakamatindi dito talagang yung susunod na henerasyon ng mga Pilipino, wala na. Wala nang abutan. Ang ating mga kabataan ngayon, kung may choice lang sila, may kakayahan lang yung magulang, talagang gusto na nilang umalis dito sa Pilipinas. Manirahan sa ibang bansa. Yun po ang, dahil gusto na nilang manatili na may steady income sila abroad. Dito, may trabaho ka ngayon, after 1 week, baka underemployed ka na naman, and so on and so forth. Ganun po ka unstable, at lalo na yung sinasabi ni Miss Guidote at saka ng Ibon Foundation na ang utang ngayon ng bawat Pilipino ay more or less umabot ng 164,000 Kada Pilipino. Kada Pilipino. May utang na sanggol pa lang, sabi nila. So, ganun katindi. At hindi naman natin sinasabi na sa ibang administrasyon, sa mga ibang pangulo, hindi naman gaano ka rosy picture. Pero ito ang pinakamatindi na picture. Kasi within 4 years lang, nung binitawan ni Duterte yung pamalaan bilang Pangulo, nasa lang tayo, pare? 16 trillion. Ngayon, by the time na matapos ito si Marcos, abot na tayo ng 20 trillion. So can you imagine 1 trillion per year ang inuutang ng bawat Pilipino ng bansa natin. Yung kay Duterte may pandemic. May pandemic pa 'yon. At ang taas ng gross domestic product natin, GDP. Grabe, no? Ngayon, nakakapit na lang tayo sa mga OFWs. Kaya mga OFWs, makikita mo, ang ginawa nila sa Canada, ginawa nilang sangkala ng galit nila itong Pangulo at saka yung isang lukarit dyan sa Malacanang. Yun po ang nangyayari ngayon sa mundo, mga kababayan. Okay, so yan lang po muna at huwag kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Ako po si Eli Saludar. Magandang hapon po sa inyo.